Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel ko, ako po si Jackie. Nag-upload po ako ng mga video about sa aking life experience, sa aking journey, sa aking pagtatrabaho dito sa abroad bilang isang domestic helper o OFW. At ngayon kasalukuyan akong nagtatrabaho dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Ngayon, isi-share ko na naman ang isang topic sa inyo para makatulong ako at makakuha kayo ng idea. At ang topic na isi-share ko sa inyo for today's video ay galing sa comment ni Kabayan. Nagtanong kasi siya sa akin tungkol naman sa TISDA, sa OWA, at sa PIDOS kung ilang araw ba gagawin ang lahat ng iyon. So ito yung tanong mo, Kabayan. So ipa-plus ko na lang sa screen ang pangalan mo at ang comment mo. Shout out sa iyo, Kabayan. So hindi ko siya kasi nasulat dito sa karton na sinulatan ko ng comment. So ang naisulat ko lang dito is yung comment niya, hindi ko naisulat yung pangalan niya. So ito yung comment mo, Kabayan. Ma'am, ako nag-apply ako sa agency, April pa. Matagal lang yung pagpapaalis sa amin for TISDA training sa Manila. So sa comment mo, Kabayan, tinatanong mo kung count ba yon sa process, ang pagtitesda, pag-OWA at pagpipidos at yung mga pagpaprocess natin sa ating mga papeles. Count ba yon sa 3 months na proseso sa pag-a-apply natin abroad? Yung training ba sa OWA at TISDA, abot ba yun ng ilang buwan? Or abot ba yun ng 1 buwan? So ito yung nakasulat sa comment mo. Pagpasensyahan mo na kasi medyo inaantok na kasi ako nung sinulat ko tong comment mo na to. Kaya yung iba nahirapan akong basahin yung sulat ko mismo. So pagpasensyahan mo na, basta ito yung comment mo, Kabayan. At ang isi-share ko sa iyo ay based lang sa aking experience, sa aking mga na-experience sa previous ko na pag-a-apply. Simula nung first time ako mag-apply, pangalawa kong apply, pangatlo kong apply, at pang-apat ko na apply. So, nakailang beses na rin kasi akong pabalik-balik dito sa ibang bansa. So, isi-share ko sa iyo, Kabayan, ang experience ko lang. So, sa experience ko, Kabayan, nakadepende kasi yan sa agency. So, ang pagtetesda, pag-OOWA, at pagpipidos, hindi yan abot ng 1 linggo. So, sa experience ko nung una, nung first time pa ako, nung nasa Manila pa ako nagpa-process, GIMC yung agency ko noon, first time kong mag-abroad. So, ang TESDA training ko is 2 araw lang siya. 1 araw na tinuruan kami kung paano maglinis, maglaba, magplantsa, at magluto. Tinuruan kami ng table settings sa TESDA. Sa Pasay kami nag-TESDA noon. Tinanong kami, bago kami umuwi, tinanong kami kung sino yung willing na magpa-assist kinabukasan. So, nag-volunteer ako na kinabukasan magpa-assist ako. Kinabukasan, assessment ko na noon. So, nung time na yon, nag-aral talaga ako kung paano ang table settings. Kinabukasan kaming i-assist nung mga itinuro sa amin. So, yung instructor namin sa TESDA, mabait naman. So, marami kami. Tinuruan kami kung paano gumawa ng salata, kung ano-ano yung mga condiments na ginamit sa salata, kung paano yung pag-set ng table settings. So, itinuro sa amin yun lahat, Kabayan, kung paano maglinis ng CR, paano gamitin yung vacuum, paano gamitin yung washing machine. Itinuro sa amin yun lahat sa TESDA. So, kailangan ilagay mo talaga sa isip mo yung mga itinuro para kinabukasan makapasa ka sa assessment. Dahil may mga agency kasi na kapag hindi ka pumasa sa unang assessment mo, sa susunod na magtitesda ka ulit, ikaw na yung magbabayad. So, iwasan natin yun, Kabayan. Kailangan nating mag-focus at ilagay talaga natin sa isip natin, sa utak natin, kung ano yung itinuro sa atin sa TESDA. So, mahirap siya, lalong-lalo na sa table settings. Napakahirap niya kasi ang dami niyang kailangang gawin. So, kailangan mong iset yung mga spoon, yung fork, kung saan banda yun. So, napakahirap ng TESDA.
Pero ilagay mo lang sa isip mo kung ano yung itinuro sa'yo, siguradong makakapasa ka. Mag-focus ka lang talaga, kabayan. At syempre, mag-aral ka din. Pagdating mo sa accommodation, pag-aralan mo din at i-memorize mo din kung ano yung mga kailangang i-memorize para pag in-assessment kayo, makakapasa kayo. So, yun yung experience ko, kabayan. Yun, kabayan, ang mga na-experience ko sa TESDA. Ang ituturo lang naman kasi sa TESDA is tungkol lang naman sa gawaing bahay, kung paano magplansya ng damit, kung alin yung uunahin, at kung paano gamitin yung washing machine, gaya ng nasabi ko kanina, paulit-ulit na ako, kabayan, pagpasensyahan mo na. At isi-share ko lang sa inyo talaga kung ano yung na-experience ko sa TESDA. So, ang TESDA, hindi siya aabot ng 1 linggo. Ang na-experience ko noon, 2 araw lang ako nag-TESDA. Yun ang na-experience ko kasi unang araw, itinuro sa amin at pinaplansya kami, pinagawa kami ng salata, tinuruan kami kung paano gamitin yung vacuum, yung oven, itinuro sa amin yon. At saka bed sitting, table sitting, at marami pang iba ang itinuro sa amin. So, yun yung mga naranasan ko sa aking pagtitesda noon. At kinabukasan, nagpa-assessment na ako. So, nakapasa naman ako isang exam ko lang, kumbaga, kasi parang exam yan i-assist ka kinabukasan. So, nakapasa ako at nakuha ko yung aking certificate. So, matagal na yun, kabayan. So, 1 beses lang naman kasi akong nag-TESDA. Nung pangalawang balik ko na dito sa abroad, hindi na ako nagte-TESDA kasi ex-abroad na ako at hindi na ako magte-TESDA ulit. So, yun yung mga na-experience ko sa TESDA, kabayan. So, mahirap siya talaga. So, ang suot ko noon is puti na t-shirt. So, kailangan naming magsuot ng puti na t-shirt. So, yun yung mga na-experience ko. So, 2 araw lang yun, kabayan, yung TESDA. At yung OWA naman, kabayan, 1 araw lang yun. Sa OWA, ituturo sa atin yung mga basic na Arabic language. Yun lang yung kailangan nating matutunan sa OWA. Para pagdating natin dito sa ibang bansa, hindi na tayo problema kung paano natin maintindihan yung salita nila dito. Kasi pagdating dito, mahihirapan ka talagang intindihin yung salita nila, lalong-lalo na kapag first-timer ka. Kasi hindi mo alam kung ano yung mga basic na Arabic. So, kailangan mag-aral ka talaga muna ng 1 araw para matutunan mo kung ano yung basic Arabic language. Kagaya ng CR, kung ano yung Arabic niyan. So, sa Arabic niyan is hamam. So, kailangan mong matutunan yan para pagdating mo dito, may kunti ka ng nalalaman. So, hindi ka na mangangapa, kumbaga. So, kailangan mo na lang intindihin yung mga sasabihin nila. So, kasi may mga ibang amo na hindi sila marunong mag-English. So, tayong mga Pilipino, tayong mga OFW domestic helper na gustong magtrabaho dito sa ibang bansa, tayo kasi yung nangailangan ng pera. Tayo talaga yung magsumikap na mag-aral ng Arabic na language. So, mga basic lang naman yun, kabayan. So, sa OWA, kailangan lang nating matutunan yung mga basic. Tulad ng pinto, kung ano yan sa Arabic. So, sa Arabic niyan is bab. So, yun yung mga pinag-aralan namin sa OWA. So, 1 araw lang yun, kabayan. Mahirap din siya, masakit din sa ulo kasi kailangan mo siyang kabisaduhin. Lalong-lalo na kung sasabihan ka ng instructor mo na introduce yourself in Arabic. So, yun yung kailangan mong i-memorize. So, more on memorize lang sa OWA, kabayan. Ang pag-aralan natin dyan sa OWA is yung basic na Arabic language. 1 araw lang yun, kabayan, sa amin dati. Yun yung mga na-experience ko. 1 araw lang yun, pero sobrang pagod, sobrang gutom, puyat. Kasi kailangan namin pumunta sa OWA. Sa Pasay pa kami noon nag-OWA. Kailangan namin pumunta doon ng maaga. Kasi bawal malate kasi naka-schedule na kami noon. So, kailangan namin magising ng madaling araw. At
pagod din sa biyahe kasi malayo yung accommodation namin. Umuwi pa kami sa Caloocan. So, nag-LRT kami nun. Tapos, yung agency kasi namin, dyan lang din sa bandang Hilpuyat. So, dyan lang yung agency namin dati. So, malapit lang siya sa OWA. Pero yung accommodation kasi namin is malayo. So, doon kami nakatira sa accommodation. So, kailangan naming mag-commute, mag-LRT. So, kailangan namin magising ng maaga. So, yun yung mga na-experience ko, kabayan. Ang OWA ay ano na yan, isang araw lang. Ang TISDA, 2 araw. Sa experience ko lang yan, kabayan, iwan ko lang ngayon kung nagbago na yung schedule, kung nagbago na yung patakaran ng TESDA, ng OWA, kung ilang araw nang kailangan mag-training yung aplikante. So, nakadepende kasi yan sa kanila, kabayan. Pero yung sa experience ko, isang araw ang OWA. Pagpalagay na lang natin na 2 araw yung OWA, 2 araw yung TESDA, at yung PIDOS, saglit lang yan. Oras lang yung PIDOS, kabayan. So, yun yung mga na-experience ko dati. Mayroon na nga ngayon, online na yung PIDOS. Kaya nung na-experience ko nung papunta ako ng Bahrain. So, ang PIDOS ko is online na siya. Online na lang kami nag-PIDOS dati. So, saglit lang yan. Hindi yan aabot ng isang araw. Oras lang yan, kabayan. So, ang pagpaprocess talaga sa mag-a-abroad ka, 3 months lang talaga yung pinaka-minimum. Makakaalis ka na kung wala kang problema sa medical, kung wala kang problema sa iyong mga papeles. Ang makapagpatagal lang sa iyo, kabayan, ang makapagpatagal lang sa isang aplikante is yung medical. Kapag okay yung medical mo, mas mabilis kang makaalis kapag nasili ka din kaagad ng employer. Kasi sa pagpasa mo pa lang ng biodata mo, kabayan, ipo-forward na yon ng agency dito sa ibang bansa. So, ima-market ka na nila. So, umpisa na yon ng proseso ng papeles mo. So, 3 months yon, kabayan. Ang standard talaga ng isang aplikante na makaalis kapag wala lang siyang problema sa medical at sa mga papeles, gaya ng nasabi ko kanina. So, yun yung minimum talaga sa isang aplikante. So, kapag matagal ka nang nag-a-apply, so mag-isip-isip ka na, kabayan, kung siguro may problema ka sa medical, kung siguro may problema ka sa iyong mga papeles, so matagal ka talagang makaalis. Pero kapag wala kang problema sa iyong medical, sa iyong papeles, at yung agency mo is wala ding problema, okay yung license nila, so kabayan, mabilis kang makaalis. So nakadepende yan sa pag-process ng agency at nakadepende din yan sa iyong result, sa iyong medical, sa iyong mga papeles. Kung mabilis mo makomply lahat yon, mabilis ka rin makaalis. So, 3 months lang talaga ang pinaka-minimum, kabayan. So, yung iba kasi umabot sila ng 4 months, 5 months kasi mabagal mag-process yung agency nila. Or di kaya may problema sila sa medical. So, kapag kasi may pending tayo sa medical, kabayan, hindi kasi tayo mapipit to work or hindi tayo ma-inject ng vaccine. So, hindi ma-process yung mga papeles natin. Mapipinding din siya. Kasi sasabihin natin yan sa staff na mag-a-assist sa atin. Staff ng agency na mag-a-assist sa atin. May pending ako sa medical. So kapag may pending ka sa medical, hindi agad-agad mai-process yung papeles mo. Mai-pending din nila yon. So kapag yung employer mo, for example, nasili ka na sa ibang bansa at tumawag yung employer mo sa agency, sasabihin ng staff na may problema yung aplikante sa medical. So, ganun yung ginagawa ng staff ng agency, kabayan. Kasi tinatawagan yan sila ng employer din. So, sinasabi nila na may pending sa medical, so kailangan bumalik doon sa hospital or kailangan gamutin yung kung ano man yung pending mo sa medical para ma-fit to work ka na at makapag-proceed ka na for vaccine. So, yun yung mga proseso, kabayan.
So kapag wala ka namang problema sa medical, wala kang problema sa mga papilis mo, so mas mabilis yung chance na makaalis ka kaagad. Mayroon yung iba 2 months lang nakakaalis na kaagad. So, ang minimum talaga is 3 months. So, kasama na yun yung pag-medical natin. Simula nang magpasa tayo ng biodata. So, kasama na yun sa 3 months. Kapag nagpasa tayo ng biodata sa agency, tapos sabihin ng agency, mag-pre-med ka. So, magpapakuha ka ng dugo at magpapasa ka ng urine mo. So, yun yung kailangan mong gawin. Tapos, magpa-x-ray ka. Ipapasa yon sa agency para makita nila kung may sakit ka ba or wala, para tuloy-tuloy na yung proseso mo. Kasi ima-market ka na nila dito sa ibang bansa. So, yun yung mga proseso na ginagawa ng agency, kabayan. So, kasama yon sa 3 months. Basta yung OWA, kabayan, or TESDA at PIDOS, hindi yon abot ng 1 linggo. So, matagal lang yung aplikante na makaalis kapag may problema siya sa medical at papeles. Or di kaya yung agency may problema sa lisensya nila. So, yun lang yung mga na-experience ko, kabayan, at sagot ko sa tanong mo. Sana nakatulong ako, kabayan, at nakakuha ka ng idea sa mga experience ko na na-share. So, nakalimutan ko na yung iba, kabayan, kung may mali man akong nasabi, gaya ng schedule ko sa OWA ko, kung ilang araw ko ba yun ginawa, kasi ang tagal na nung, kabayan, nung nag-OWA ako eh. Nag-abroad kasi ako 2014. Yun yung time na nag-OWA ako at nag-TESDA ako. Kung OWA at TESDA, isang beses lang natin yan gagawin kapag first time lang tayong mag-apply sa abroad. Pero kapag ex-abroad na tayo, hindi na tayo mag-OWA at TESDA. Kasi may experience na tayo, doon na lang tayo pumunta sa DMW para kumuha ng ating info sheet. So, yun lang yung ginagawa ng mga ex-abroad, kabayan. Hindi na kami nagte-TESDA ulit or nag-OOWA ulit. Pero sa mga na-experience ko, kabayan, ang OWA ko talaga noon at TESDA, hindi talaga siya umabot ng 1 linggo. So, yan lang, kabayan. Paulit-ulit na yung mga sinabi ko. Sana naintindihan mo at nakakuha ka ng idea. Higit sa lahat, sana nakatulong ako sa iyo, kabayan. Sa tanong mo, sana nasagot ko ng maayos at na-explain ko ng maayos sa iyo. Maraming salamat sa comment nyo. Maraming salamat sa inyong pagsuporta sa aking munting channel. Sana patuloy nyo akong suportahan. Kung nagustuhan nyo ang mga ganitong topic, paki-press ang like. Paki-comment na lang sa baba kung ano yung mga tanong nyo about this topic at paki-share nyo na rin para makatulong ako sa iba. At huwag kalimutang pindutin ang subscribe. At paki-hit na rin or paki-pindot na rin ang notification bell para ma-update ka sa mga video na i-upload ko. Maraming salamat sa inyong panonood at God bless sa ating lahat.